Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Wow! Alyansa sa Bulacan ay napakaraming dumalo sa rally na ito noong February 28 ito. At ito'y ating replay video para sa kapakanan ng hindi nakapanood nito dahil minsan lang pinalabas sa mga mainstream media ang mga video ni PBBM. Kaya ito, kaya narito ang Master Rapper Andrew E. At ngayon mga kababayan, atin pong salubungin ang Master Rapper ng Pilipinas, Andrew E! Drop that beat! Magkakasun ka na ba ako? Baka you know, magaling ka sa akin. Yo, B, yo, huwag mo na palang tignan mo. 6CB mo naman. Kita mo nag-enjoy ka naman. Bulacan, asa nag-ingay. Hands stop. Ay, nag-ingay. Some hands stop. Labing dalawa. Labing dalawa. Labing dalawa. Labing dalawa. Oh, para sa sino ba pinakamaingay? 1, 2, 3, here we go! Ako'y nasa Malate! Alright, let's go baby! Oh yeah, at di na tayong ihina. Hindi ko marinig! O madalat! No matter what, no matter everything. Come on, here we go. Sa Cafe Adriatico ako ay inaya. Inom daw kami at siya ang taya. Kaya kami dalaway uminom ng beer. Inangat ka ang baso at sabi niya sa akin, cheers! Di ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y bigla nahilo, nawala ng aking balay. Nang ako'y magising, aking napansin pangalan ng motel. Come on! Oh, para sa mo! Para sa mo! Bring it down! Oh, aking Bulacan! Ang 12 alyansa! Hindi kayo pababayaan! Sino ang pinakamaingay? Thank you! God bless Bulacan! Maraming salamat po! Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Alyansa ng pagkakaisa. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Pagkakaisa ng damdamit hangarin. Magandang hapon, Bulacan! Napakaganda nga ng hapon. Ang sarap pala ng simoy ng hangin dito sa inyo. Para tayong nasa abroad at nagpapalamig. Kahit na nabilad kayo sa araw ng matagal habang nag-aantay. Maraming salamat sa inyong lahat. Magpapasalamat po kaming lahat. Ito po ang aking mga kasamahan sa Alyansa. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Upang dahil po kayo'y pinilit nyong makarating. Magsipo muna kayo. Talaga naman at sabi na nga namin nakakasiguro tayo kapag tayo ay pupuntang
pupuntang Bulacan at San Jose del Monte, makakakita tayo ng ating lahat ng mga ating kaibigan. Kaya't nagpapasalamat kami, napakainit ng salubong na ibinigay ninyo sa aming lahat, mga tiga-alyansa na lumalapit po sa inyo at hinaharap po sa inyo ang ating mga magigiting na kandidato para sa darating na halalan para sa Senado. Alam niyo po, ako po ay nandito po, hindi malakas po ang loob ko na iharap sa inyo ang ating mga kandidato. Dahil napakadali pong ipagmalaki bawat isa po sa kanila. Narinig niyo naman po ang kanilang mga programa, yung kanilang record, yung kanilang nagawa na, at yung kanilang gagawin pa. At alam niyo po, may pagmamalaki din ng alyansa. Na ang alyansa, buo po lahat ng kandidato ng bawat pwesto nang mamimili kayo sa halalan na ito. Lahat po sila meron po tayong kandidato. Kaya po, ang dahilan po dyan, dahil yung ibang grupo, sinasabi, paano nyo nabuo yung napakaraming tao na para sumama sa inyong alyansa. Yan po ang ibig sabihin ng alyansa. Dahil po kami ay may panindigan. Ang panindigan po namin ay magkaisa at magtulungan at magkapit-bisig upang tulungan ng taong bayan. Kaya po, kami po ay tinawag na alyansa. Dahil kung tignan nyo po ito. Meron pong lakas, CMD. Meron pong ang nasyonalista. May Nationalist People Coalition. May NUP. Kompleto po. Kompleto po ang lahat ng mga iba't ibang partido ay kasama po natin. Dahil po, isinantabi na muna namin ang aming mga partido para magkaisa, para gawin lahat upang tulungan at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Narinig niyo naman po ang kanilang mga talumpati at maliwanag na pagka tinignan po natin ang ating mga kandidato, pag inisa-isa niyo po, ay makikita naman ninyo, di kalidad po itong mga grupo na ito. Talaga kung ako man, ay mamahal po sa Pilipinas. Kaya naman po, tignan po natin ang ating grupo kung ano pa ang kanilang mga pinanggalingan, ano ba ang kanilang pinagdaanan. Alam niyo po, 8 dito sa 12 na kandidato natin para sa Senado, 8 po sa kanila ay dumaan na sa Senado. Andiyan po, Senator Cayetano, si Senator Lacson, si Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at si Senator Soto. Si Senator Soto, hindi pangkaraniwan na senador ito. Naging Senate President. At alam niyo po, nung ako'y senador, siya po yung Senate President namin. At kaya naman masasabi ko na nung panahon niya, maayos ang takbo ng Senado. Dahil magaling po siya. Magaling po siya humawak ng Senado, nakakahanap siya lagi ng kompromiso kahit na nagtatalo-talo po kami. Malamig po kasi masyado ulo nito, kagaya lagi niyang sinasabi, madali naman akong kausap eh. Hindi lang niya sinasabi yun, totoo po talaga. Kaya magaling na naging Senate President ang ating butihing Senator Tito Soto. Na namumulubi, sino ba ang magaling tumulong dyan? At kaya po pinili po natin si Secretary Erwin Tulfo na ilinagay po sa DSWD. Andyan din po si Senator Tolentino na dumaan ng MMDA. Alam niyo naman siguro yung MMDA. Yung MMDA, Metro Manila Development Authority. Mahirap po na trabaho yan. Dahil po, pagkakaisa mo, lahat po ng mga iba't ibang lungsod, lahat ng iba't ibang bayan ng Metro Manila, na ipagkakasundo mo lahat yan. At para magawa ng maayos ang patakbo ng traffic, maayos ang daloy ng traffic,
maayos ang law enforcement, maayos lahat ng mga plano para pagandahin ulit ang patakbo ng MMDA. Yan po ang naging trabaho po ni Senator Tolentino. Pero lumampas po siya sa Metro Manila dahil di ko po makakalimutan noong tinamaan ang Region 8, Region 7, Region 6 ng Yolanda. Kami po, ako nasa Tacloban po, nag-aantay kami, nagmamakaawa kami sa national government na magpadala ng tulong dahil sa dami ng pangangailangan. At alam niyo po, nagulat na lang po kami. Bilang isang araw, may nagsabi sa amin, nandyan si Chairman Tolentino, dala-dala yung mga heavy equipment ng MMDA. Sila po ang nauna na nakarating. Ganyan po ang serbisyo na binigay po ni Senator Tolentino. Ang isa pa po na humawak ng pagtulong sa pagdaan po ng Yolanda ay si Senator Ping Lacson. Dahil siya ang dinagay na namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. Yung po naman ay nakalampas na yung bagyo, paano patatayuin ang mga bahay, saan natin ilalagay, anong mga natutunan natin na huwag natin maulit para hindi tayo mabaha ulit. Lahat po, plinano po ng Rehabilitation, Yolanda Rehabilitation Commission, plinano po ni Senator Ping Lacson. Pero Senator Ping Lacson, hindi lamang yan ang naging katungkulan yan. Si Senator Lacson naging hepe ng Philippine National Police. At kung maalala ninyo, ang una niyang sinasabi, ang una niya pong ginawa, pinagsusukat niya yung mga tiyan ng mga pulis. Tinitignan niya kung masyadong mataba, ibig sabihin hindi nagtatrabaho, pinag-jogging niya. Ngayon, wala ka nang makita ng malalaking tiyan dahil inayos na po ni Senator Lacson ng ating mga local government units. Kaya naman po, mabuti naman, meron po tayong tatlo rito na naging gobernador ng malaking probinsya. Ang nauna po, ang aking kapatid, naging Governor Marcos po ng Ilocos Norte. Si paring Lito Lapid naman, naging governor naman ng Pampanga. Na ngayon, kung makita po ninyo, ang ganda-ganda na po ng Pampanga, at talagang bumubulusok ang mga negosyo doon at gumaganda ang trabaho para sa mga tao. Nasimulaan po yan ng butihing Governor Lito Lapid. At siyempre, yung ngayon, ang pangalawang pinakamalaking probinsya ay hinawakan naman po ng Governor Bong Revilla ng Cavite. Siya po ay nakita po kung nakakatiyak naman ako na marami sa inyo nakakabisita doon sa kanila sa Cavite. Nakita naman ninyo kung ano yung progreso, anong pag-uunlad ng Cavite. Yan po ay naging trabaho niya mula nung siya ay naging vice-gobernador, naging gobernador, naging senador, patuloy po ang kanyang trabaho. Kaya makita niyo naman, napakaganda ang mga naging matagumpay na proyekto at programa na sinimulan ng ating tatlong magaling na gobernador. Meron din tayo mga mayor. Tatlong lungsod na malalaki. Unang-una, si Mayor Benhur Abalos ng Mandaluyong. Yan po nung panahon po ni Mayor Abalos, nung panahon ni Mayor Benhur, na mayor siya ng Mandaluyong, marami pong natanggap, pagkikilala, binigyan po siya ng mga aming premyo dahil sa magandang patakbo niya sa city, sa Mandaluyong City. Kaya po makikita naman po ninyo, maliwanag na maliwanag, naintindihan niya ang patakbo at alam niya ang lagay at ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi lamang yung mga malalaki na tao, malalaking negosyo, kung hindi ang bawat kababayan niya sa Mandaluyong, bawat kababayan niya sa Pilipinas.
At naging mayor din po si Senator Tolentino, tulad ng mayor ng Tagaytay. At alam niyo po, si Senator Tolentino po, walang ginawa po yan, kundi nag-aaral. At tinitignan po niya lahat kung ano yung pinakamagandang pwedeng gawin. Kaya kaya po lahat ng tao, kapag yung sinasabi, may plano ako para sa Tagaytay, inalapitan niya, lahat po ay nakikinig sa kanya. Dahil meron talagang sinabi ang ating magaling na Senator Tolentino. Unang-una, ang ating kinikilalang kampyon ng buong mundo, hindi lamang Pilipinas. Si Manny Pacquiao na tiga Bukidnon, Sarangani, Jensen. Alam po, nandyan po siya. At nakikita na sumisikat ngayon yung kanilang lugar. Dahil nakikilala, nandyan, tiga doon pala yung Manny Pacquiao. Tiga doon pala. Kaya tignan natin. Ngayon, nakikilala na. Ang mga pinupuntahan na po, dinadayo na po. Ang Jensen, ang Sarangani, dahil po pinasikat po ng ating Senator Manny Pacquiao. Andyan din po si Senator Erwin Tulfo. Siya po ay laking Davao at saka Sulu. At siya ay nandun dahil doon po na destino ang kanyang ama na sinusundan niya at yung aman po niya ay naging bayani po ng ating bansa. At huwag po natin makakalimutan na meron po noon na Senator Vicente Soto, yung unang Senator Soto po. Ang unang Senator Soto po ay sa Cebu naman ang pinanggalingan. Kaya po, yung mga ninuno po ni Senator Tito Soto, ay siguro siyang lalo na nung kabataan niya, madalas siyang nandun, kaya siguro naman, alam naman niya uli kung ano ang kalagayan ng ating mga kaibigan sa Visayas. At alam niyo po naman, kami po ni Amy, na aking kapatid, si Senator Amy, ang nanay po namin ay si Imelda. Si Imelda, 100% waray naman po yan. Kaya kalahati po sa amin waray man ini. Kaya makikita po ninyo. Kaya po, nasa puso po namin ang aming taga-probinsya, ang aming kaprobinsya, nasa puso na po namin. Ang aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak doon nanggaling sa Leyte at sa Samar, lahat po ng mga waray-waray. At baka hindi nyo po nalalaman na ang mga ninuno po ni Camille Villar ay mga Ilonggo naman. Kaya naman po, isa po, talaga naman yung batang yan, laging umiikot, laging nagtatanong. Ang ginagawa, naiba si Camille. Hindi siya masyadong nagtatalumpati. Ngunit ang ginagawa niya, iba, kabaliktaran. Siyang nagtatanong sa tao. Hindi niya sinasabi sa tao, ito yung kailangan mo, ito yung kailangan mong gawin. Ang laging ugali niya, nagtatanong po, ano po ang kailangan ninyo? Ano sa palagay nyo ang kailangan gawin? Yan po ang mga kailangan natin sa Senado. Ang nakikinig sa tao, hindi linelekturan ang tao. At dagdagan po natin ng mga kwalifikasyon itong grupo natin. 4 po. 4 po sa kanila ay abogado. Andyan po si Attorney Abalos, Attorney Benharo Abalos, practicing lawyer po yan bago po siya na naging mayor. Si Attorney Abi Binay, magaling po na abogado yan. Alam niyo po si Abi Binay, yan ang kasama ko, katabi ko, yan ang seatmate ko sa Kongreso. Pagka hindi naman tayo abogado, kaya pagka meron kailangan malaman tungkol sa batas, sisikuhan ko na muna si Abi. Ano ba talagang sagot dito? Yan, tuturuan ako. Magaling po yan, napakatalino. At nandiyan po si Senator Cayetano, abogado rin. At
siya po ay napakaganda sumulat ng batas dahil nga sa tinatawag na kanyang legal training. At kung makikita po ninyo ang mga batas na kanyang naging author siya, makikita po ninyo kung gaano kaganda sa sumulat at kung gaano katama ang kanyang mga sinusulat na batas. At kagaya na po ng sabi ko, si Attorney Tolentino, attorney po yan. At kagaya nga ng pagka-attorney niya, talagang kagaya na nasabi ko, lagi nag-aaral po. At kaya naman, kahit na anong itanong mo sa kanya tungkol sa batas, kahit anong tanong mo sa kanya tungkol sa politika, kahit ano ang itanong mo sa kanya tungkol sa mga research na medyo mahirap na kung minsan tayo, tinatamad na tayo magbasa ng ora-orada, hindi po napapagod yan. Si Attorney Tolentino, isa pa pong abogado sa ating grupo. Ang mga kababayan, maliwanag na maliwanag. Siguro naman sa mga narinig ninyong talumpati sa ating mga kandidato, siguro naman po narinig ninyo sa kanilang mga pinapangarap para sa ating bansa na maliwanag na ang tinutunguan po ng alyansa ay ang kaunlaran at ang kapayapaan. At aabutin po natin yan kapag tayo ay magkaisa. Kaya po, ito po na siguro ay isa sa pinakamagandang halimbawa na ihaharap namin sa taong bayan ng pagkakaisa, nagtutulungan para po makapagserbisyo sa tao. Ang kanasalita, palagay ko wala nang kasing tapang sa mga Pilipino. Hindi na sa laban naman kontra sa krimen at sa droga. Ito po ay aming paniniwala. Ay hindi naman po kailangan na pumasok tayo sa kaharasan na maraming nasasaktan, na maraming pinapatay, na libo-libo na Pilipino ay hindi na natin nahanap at nawala na lang bigla. Yan po ay hindi po sa amin, ay hindi po tama para sa amin yun. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. Yun ay sa pamamagitan sa buo na suporta sa ating mga kapulisan, sa ating mga local government units. Dahil sila po ang talagang namamahala na matiyak na maganda ang takbo ng buhay, na ligtas ang ating mga kababayan at hindi sila kailangan mag-alala na sila'y masasaktan, sila'y mananakawan, sila ay papatayin. Sa ekonomiya naman at trabaho, hindi natin kailangan umasa sa mga illegal na mga gawain kagaya po ng pogo na ginawang pugad ng pagsasamantala sa ating mga kababaihan, naging pugad ng karahasan. Kaya po tayo binan na po natin yan at hindi po tayo papayag na babalik yan dahil nakita na natin na napakasama ang nangyari sa ating mga kababayan dahil po dyan sa pogo. Ang solusyon po ay hindi sa mga illegal na gawain. Ang solusyon po ay nasa tunay na trabaho, nasa magandang kabuhayan at suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. Magkaisa po tayo at mamili po tayo ng alam natin na tuloy-tuloy magtatrabaho, na itinayanan nila ang kanilang buong buhay upang magserbisyo sa Pilipino. Itong ating mga kandidato, napakahaba na po ang kanilang record na nagsiservisyo sa Pilipino. At hindi lamang sila nakaupo na sa matataas na posisyon. Ngunit siniseryoso po nila ang kanilang katungkulan at gumawa sila ng maraming maganda upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, upang pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang hinaharap po natin. Ito po ang mga ating kandidato para sa darating na halalan, ating mga kandidato para sa Senado. Mabuhay po ang alyansa sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang Bulacan. Mabuhay ang Alright, Pilipinas. mabuhay ang presidente, mabuhay si PBBM. Napapagod talaga yan dahil halos ng speech
Lahat ng speech diyan ay sa kanya. Kaya pasasalamat tayo, merong mabutihing presidente, PBBM. At hanggang sa muli mga kababayan, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Kung kayo'y bago pa lamang, huwag kalimutan i-click ang red button, like and share our videos. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na God bless the Philippines.